107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Isang nakakabuhay na pakikinig sa estudyante ng ating programa. Welcome sa ikalimang pagsasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may temang Kasabay sa Pag-asenso. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagpoproseso ng kamoteng kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mapapanood din ang live na pagsasahim-papawid ng ating programa sa Facebook pages ng ating partner radio stations. Palike at follow na rin sa kanilang mga social media accounts, 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI-Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa. At bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati po muli sa mga municipal agriculturists ng mga munisipyo ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Gayon din sa ating mga SOA coordinators, Ma'am Milet Musico mula sa munisipyo ng Pinamalayan, Sir Christian Robles ng munisipyo ng Gloria, Ma'am Charlene S. Morilla ng Bansud, Ma'am Angelica Hili ng Bungabong, Ma'am Marisol Fontaron at Ma'am Lizelle Faber ng Rojas at Ma'am April Sihane ng Mansalay. Isa din pong mainit na pagbati sa ating mga katuwang ng programang ito, ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Ms. Christine Pine, ang kanyang mga staff at SOA OPAG Coordinator na si Engineer Christian Henerahato at lahat ng munisipyo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay taus-puso na po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating isinasagawang programa. And of course, nais din po nating batiin ang ating mga kasamahan sa ATI Mimaropa sa pangunguna ng ating Center Director Pat Andrew B. Barrientos at Assistant Center Director Mr. Norberto C. Maur. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang aalamin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating SOA Text promo. Noong nakaraang episode ay iniwan namin ang tanong na, magbigay ng isang variety ng kasava na mainam gawing starch o harina. At ang tamang sagot ay Raha 4 o Rayong 5. Congratulations, Miss Maricel Cornell mula sa Happy Valley, Rojas. Para sa ibang hindi pinalad, huwag kayong mag-alala dahil mamaya ay muli kaming mag-iiwan ng katanungan para sa inyo. Kaya mayroon pa kayong tsansang manalo. Ayan, congratulations po sa ating winner. At kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po ninyong iwanan sa ating comment box upang masagot po natin. At ngayong araw ay dadako na tayo sa panibagong paksa ng ating pag-aaral. Pero bago yan, nakatanggap tayo ng mga feedback sa ating mga estudyante na karamihan sa kanila ay nagkaroon ng challenge na makasabay sa ating discussion noong nakaraang pagsasaere dahil sa paputol-putol na signal. Huwag po kayo mag-alala dahil ngayon po ay bibigyan namin kayo ng recap ng mga mahalagang puntos sa ating discussion tungkol sa iba't ibang variety ng kasaba na maaari nating itanim. Tama ka dyan, Alex. Noong nakaraang Biyernes, tinalakay natin na ang kasava ay maaaring pagkain, sangkap sa paggawa ng starch o for industrial use, at maaari ding pakain sa ating mga alagang hayop. Kaya naman kung pipili tayo ng variety ng cassava,
dapat po nating isaalang-alang ang mga gamit nito. Ayan, tama po kayo Ma'am Yvette. Napag-usapan din natin na ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagpili ng variety na ating itatanim. Siyempre, una dyan yung yield potential ng cassava. Nais ba natin yung mataas ang alin na variety? Meron din namang mga varieties na resistant sa mga sakit at peste. Meron ding variety na magandang gawing starch, variety na angkop sa klima at kondisyon ng lupang pagtataniman, at pinaka-importante ay ang market use na nabanggit po kanina, kung ito ba ay para sa pagkain, sa animal feed, o para sa industrial processing katulad nga ng paggawa ng harina. Tama ka dyan, Alex. Noong nakaraang Biyernes din na pag-usapan natin ang 6 na varieties ng cassava. Kasama na dyan ang local or traditional na variety na itinatanim ng mga indigenous farmers at backyard growers. Makikita po sa screen ang 5 pang varieties ng cassava, ang Lakan 1, Raha 4, SIC CV36 or KU50, Rayong 5 at Surigao Non. Makikita din natin ang iba't ibang features at gamit ng bawat variety. Dito natin makikita ano nga ba ang variety na maaari nating itanim base sa ating paggagamitan. Ayan, so lagi lang po nating tatandaan na meron pong mga varieties ng cassava na mataas ang cyanide content na maaaring makalason sa atin. Kaya naman po pinapayuhan ng lahat na anuman po ang purpose ng inyong pagtatanim o saan nyo man gagamitin ng cassava na inyong iha-harvest ay ugaliing hugasang mabuti, balatan at lutuin ng mabuti ang mga inihahandang cassava o pagkain gawa sa cassava. Ayan, makiki-thumbs up naman po kami o makiki-heart react kung nakasabay po kayo sa ating recap. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga tanong katulad po ng nasabi ni Alex kanina at komento ukol sa ating paksa ngayon. Magkakaroon po tayo ng panahon upang basahin po namin ang inyong mga tanong o paglilinaw. Ayan, so good morning po sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa ating Facebook Live. At maya-maya po ay amin kayong babatiin at sasagutin po namin ang mga tanong na inyo pong iiwanan para sa amin. Ayan, at para naman po sa ating paksa ngayong araw, ang criteria for selecting cassava varieties, muli po nating makakasama si Dr. Ramil D. Atienza, Assistant Professor 4 mula sa Mindoro State University at isa sa mga experts on high-value crops production kabilang ang cassava dito sa Oriental Mindoro. Magandang umaga sa iyo, Sir Ramil. Maaari na po kayong bumati sa ating mga estudyante at mga tagapakinig. Okay, magandang umaga sa iyo, Ma'am Yvette at Ma'am Alex. So sa atin mong mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang Kasabay sa Pag-asenso, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat at gayon din, binabati ko po ang aking department, ang College of Agriculture and Allied Field headed by Dr. Nora Cabaral-Lasaka, ma'am, at sa mga suking tagapakinig na taga-subaybay ng ating programa, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. So maraming salamat po sa inyong mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig at maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging resource person ngayong araw. So bilang panimala po ng ating talakayan, narito po ang aking unang tanong sa inyo. So Sir Ramil, ano po ba yung ating unang criteria sa pagpili ng variety ng cassava na maaaring itanim ng ating mga estudyante at tagapakinig? Ayan. So tayo po ay nakapaghanda na ng ating taniman, ano? Okay. At ngayon naman kailangan nating pumili ng itatanim sa ating halamanan o sa ating cassava, pag-asenso sa cassava, ano? So mayroon po tayong iba't ibang criteria upang ihanda or piliin ang ating variety na itatanim doon sa ating bukirin. So ang una po, kailangan alam natin yung purpose. Kanina nabanggit na rin sa ating recap, saan ba natin siya gagamitin? Siya ba ay food? Siya po ba ay gagamitin sa feeds? At siya po ba ay gagamitin sa industry? So, alamin po natin yung purpose. I-prepare po natin yung mga variety according to sa kanyang trait. Sabi kanina, pwede siyang high yielding, pwede rin po siyang pest and disease resistant. So, yan po yung ating mga bagay na dapat tandaan sa pagpili ng ating cassava. Una ay food, pangalawa ay feed for animals,
Pangatlo ay industrial or gagamitin natin sa paggagawa ng flour or starch. So ano yung prepared na traits ng ating mga nabanggit? So kapag food po, dapat dahil kinakain natin siya, low in cyanide. So nabanggit din po doon sa recap na mayroong content ng cyanide or toxic or nakalalason yung ating kasaba. So dapat po siya ay low in cyanide, good in taste, at soft texture. Siyempre, masarap pong kainin kapag yung texture ng food natin na kinakain ay smooth, di po ba? So, yan po, kapag siya ay intended for food. At example ng variety na ito ay pwede yung Lakan 1 and SIC CB36. Yan po yung variety for food. Ngayon naman po, kung intended for feed, for animals, dapat po siya ay high dry matter. With a good leaf and root yield. So, doon nakabase ang ating ani, doon sa kanyang ugat or roots noong ating kasaba. So, dapat po siya ay mayroong high dry matter. So, ano po yung dry matter na yan? Yun yung content na nutrient or nutrition ng ating kasaba para doon sa intended na ilahok sa feeds for animal. Anong variety po yan? Ang example po niyan ay yung ating KU50, Dapitan White. Kung sa larangan naman po ng industrial, ang ating purpose, nakukuha natin ng starch or flour, high starch content, and uniform ang kanyang roots or tuber. Ang variety po na akma para sa starch flour industry ay Raha 4 at Rayong 5. So, ito rin po ang tips natin doon sa ating mga farmer. Farmers should identify their main use. Dahil nga po, yung purpose natin, alamin natin saan ba natin siya gagamitin. At ang pinakaroon, dahil tayo po ay naghahanap buhay, yung market. Yung market natin. Before na pumili tayo ng variety na ating itatanim, alamin natin yung demand. Ayan, thank you po Sir Ramil. Sa atin pong mga estudyante, nakapili na po ba kayo ng variety na ating itatanim o i-comment po ninyo sa ating comment section kung nakapagtanim na po kayo ng mga variety na ito. At kung ano po yung naging resulta, maaari po kayong magkwento sa ating comment section. Sa ating pong pagpapatuloy, Sir Ramil, meron po bang ideal na yield or ani na dapat ipinoproduce ng isang variety? Ayan. So, mayroon po tayong mga variety na umaani ng malaki or tons, toneladang ani. So, sa pagpili po ng variety, dapat alamin natin yung yield potential ng variety na ating napili. So, choose variety that produce ng 20 to 35 tons per hectare. So, under a good management. So, kahit pa po anong gawin natin doon sa ating kasaba, kung hindi naman po natin minanage ng maayos. Kaya nga po, meron tayong mga pagsasaere ng mga management. So, i-apply natin yon para yung ating target na yield or yung yield potential ng bawat variety na ating napili ay maiproduce natin. Uulitin ko po, pumili tayo, choose the variety that produce na mataas ang kanyang ani na umaabot sa 20 hanggang 35 tonelada per hectare. Subalit ito po ay under ng good management natin. So, evaluate po natin based doon sa number and size of roots na ating inani per plant. Gaano ba yung kanyang timbang? Ganong kabigat yung inani natin, yung napili nating variety. At ano yung kanyang harvest index? Ibig sabihin, ano yung pagkakakilanlan sa kanya? So, high-yielding variety, syempre, you save the space doon sa iyong taniman and you increase the income. Ayan, so maraming salamat po Sir Ramil sa inyong pagpapaliwanag, So, nabanggit po natin na yung pipiliin nating variety ay yung nakakapag-produce ng 20 to 35 tons per hectare under good management. So, sa mga varieties po na na-discuss natin nung huling pagsasaere, ang mga example po na pasok dito sa criteria na ito is yung Lakan 1, na meron siyang 25 to 30 tons per hectare na yield potential. Meron din po tayong yung KU50,
25 to 30 tons per hectare din po ang kanyang yield potential. Yung Rayong 5 is 20 to 25 yield ang tons per hectare na yield potential niya. So yung Surigao nun po ay 20 plus yield tons per hectare ang kanyang yield potential, and then yung Raha 4 po is 30 to 35. Ayan. So para naman po sa ating mga tagapakinig, so tandaan po natin na importante yung purpose ng ating paggagamitan bago tayo magtanim ng cassava upang tama din na variety yung ating maitanim. At syempre, mas mainam kung ang ating itatanim ay tulad ng aking nabanggit kanina ay 20 to 35 tons per hectare para masabi natin na meron talaga tayong naging magandang ani dun sa ating itinanim. Ayan po. So, dalawa na po yung criteria na napag-usapan natin kanina. Una ay purpose o gamit ng ating variety na itatanim. Kung ito ba ay pagkain, pangluto natin sa bahay, or pambenta, or for industrial use, or pakain sa ating mga alagang hayop or feed mill. So, yung purpose at pangalawa naman po ay yield potential. So sa aming pagbabalik, ibabahagi pa po sa atin ni Sir Ramil ang iba pang criteria sa pagpili ng variety ng cassava. Huwag malipat ng estasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Makakasama pa rin natin si Sir Ramil upang ipaliwanag sa atin ng iba pang criteria para sa pagpili ng variety ng cassava na ating maaring itanim. So Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag ang kahalagahan ng maturity period sa pagpili ng variety na itatanim natin at ano po ang mga dapat nating tandaan? Ayan. Ang maturity period po ng ating cassava ay kailangan nating i-consider sa pagpili ng variety. Dahil mayroon po tayong mga panahon na pineprevensyonan ng ating alaga. Kung ma-identify po natin, mayroon tayong panahon ng tag-init at tag-ulan. So ito po ay isang bahagi na pwedeng makaapekto sa ating ani. So kailangan po nating i-considera ang maturity or hanggang kailan natin aanihin. Ito ba ay madali or matagal na variety bago natin anihin. So meron po tayong early maturing na variety or madaling anihin. From 8 to 10 months po pwede na tayong umani sa ating cassava or kamoting kahoy. So ito po ay applicable doon sa mga area na may short rainy season or quick turnovers. Yung madaling magpalit yung panahon. So yung short rainy season, ibig sabihin mahaba ang tag-init sa kanila. Kung kaya't akma dito yung mga variety na madali lang anihin. Kung doon naman po tayo sa bahagi ng late maturity, aanihin po natin siya sa loob ng 12 hanggang 15 buwan pagkatanim. So ito naman po ay akma doon sa lugar na may mataas for the higher start accumulation. Yung ating cassava na napili, ibig sabihin ang ating purpose ay starch production at yung ugat na ating ipoproduce ay akma yung starch production.
So, for the higher start accumulation and dry season harvest. So, dahil po yung ating panahon, di po ba ay tag-init at tag-ulan. So, yung isa, mahaba ang kanyang dry season kumpara sa rainy season. Kung kaya yung haba po ng pagtatanim mo or haba ng panahon before ka umani or mag-matured, dapat akma yung variety na ating itatanim. Ano po? So, alin-alin po yan? Kapag ka sa early maturing, yung benefits natin, siya ay kinukonsider na past cash return. Bakit past cash return? Kasi nga po early. Sa maikling panahon, aani ka na nung iyong kasaba. Siya po, ang variety na example natin dyan ay yung NSIC CB36. Okay? So, doon naman po, sasabi nating starch accumulation, sa late maturing po siya or late maturity. So, more on starch production tayo. So, yun po yung Raha 4 ang ating itanim or piliin para doon sa ating purpose. Sir, para po sa mga tagapakinig po natin, katulad po dito sa south ng Oriental Mindoro, meron po ba kayong maire-recommend na dapat early maturing or late maturing kung base po sa inyong pag-aaral at mga experiment na rin po sa university? Ayan. Dahil nga po tayo ay pumipili ng akma, So dahil ang ating panahon ay dapat natin i-consider sa larangan ng pagtatanim. Dahil doon babase, ito yung tinatawag nating abiotic factor na nakakaapekto sa ating paghahalaman. Kung kaya po doon sa variety na nabanggit na ito, i-consider po natin na dapat ay ang panahon ng Mindoro, specific sa first district, napakaulan po dyan. So napakaikli ng dry season. So dapat yung akmang variety sa kanya, yung mahabang panahon. Itanim natin yung 12 to 15 months na variety na which is akma doon sa kanyang lugar. So ganun din po kung dito sa south, dahil dito ay distinct yung tag-init, mahabang init. So dapat yung early maturing ang ilagay natin dito sa lugar. So para po sa higher yield production or ma-attain natin yung ating purpose na tayo ay umunlad or umasenso sa kasaba, i-consider po natin itong time period or the maturity period ng ating kasaba. Ayan, thank you po Sir Ramil. So, para po sa ating mga estudyante, so alamin natin gaano ba kahaba yung tag-init, gaano ba kahaba yung tag-ulan sa ating pagtataniman or kung saan man po tayo yung location natin ngayon. At sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po, Sir Ramil, ang dapat nating tandaan tungkol sa resistance ng ating cassava varieties pagdating sa mga peste at mga sakit? Ano din po ang role ng ulan, uri ng lupa at temperatura sa pagpili ng variety na ating itatanim? Ayan. So dahil po kasama doon sa criteria, yung yield niya, na ilagay na po natin. Ano ba yung mga variety na dapat nating itanim doon? So consider po natin yung period of time ng pag-ani. So ngayon po dahil ang ating itinanim ay halaman, hindi naman po natin siya nakakausap. Minsan po ito or malimit, pwede siyang atakihin ng peste. So akibat po nito, yung ating crop breeding ay nag-develop sila ng mga variety. Crop breeder natin ay nag-develop ng mga variety na kung saan ay mayroong resistance sa pests and diseases. So yun po yung dapat nating tandaan, pumili po tayo ng variety na resistant or tolerant sa mga peste ng kasaba. So mayroon po tayong ilang peste or disease na nandito na dapat nating tandaan. Isa po dyan yung cassava mosaic disease or CMD. Pangalawa po ay yung cassava bacterial blight. At pangatlo yung root rot and termites. So sila po yung makakaapekto. Siyempre, nagkaroon ako ng focus dun sa root rot and termite. Dahil ito yung product natin na kailangan natin sa kasaba. So itong mga sakit or peste na ito ay nakakapag-reduce ng ating ani. So kung kaya't dapat natin po siyang tandaan, so this reduces the cost of pesticide and risk of crop failure. Kung natandaan po natin siya, alam dapat natin yung ilalapat natin sa kanya para ma-reduce natin yung paggastos ng mga pesticide at ang risk ng crops upang hindi tayo umani. Or mag-failure tayo dun sa ating pagtatanim. So,
Ano naman po yung kailangan nating i-considera pa pagdating doon sa environment ng ating lokasyon? So, nabanggit natin kanina, may panahon ng mahabang ulan at may panahon ng mainit. Ano po? So, i-consider po natin yung rainfall pattern. Kung alam mo na doon sa lugar mo ay mahaba ang tag-ulan, magtanim ka ng variety na kung saan matagal ding mag-mature. At kung alam mo, doon sa yung ang pattern ng rainfall doon sa kanya ay mahaba ang tag-init, siyempre, magtatanim tayo ng madaling anihin para tama, akma sa panahon. Ano po? So, the rainfall pattern, choose a drought. Doon sa drought condition, early maturing po. So, doon sa varieties na yun po, yun ang ating ilalagay. So, doon sa soil type naman, dahil i-prepare natin na yung mga lupa natin, before, ang soil type po natin, some varieties nagpe-perform po sila ng better doon sa sandy soil or loam soil. So, yun po, dapat alamin natin yung mga varieties na akma doon sa klase ng lupa upang maglaman sila ng mas maayos. And then, i-consider po natin sa environment adaptability rin ng ating kasaba, yung elevation at saka temperatura. So, match variety to your agroclimatic zone. Ano po? So, alam natin, pwede tayo magtanim doon sa mga slope area. Okay? So, yan po yung mga bagay na dapat nating tandaan pagdating sa environment. Yung rainfall pattern, yung types ng soil, yung elevation ng iyong land, at saka temperatura. So, mainam po dito, na tayo ay magkaroon ng trial plot, to compare how variety perform on your farm. So, ibig sabihin po, kailangan nating gumawa, ng taniman. Nakapili tayo ng variety, mag-trial po tayo para makumpara natin alin nga ba doon sa early maturing, alin nga ba doon sa late maturing ang akma para sa environment na ating pinagtataniman. Ayan. Doon sa maturity period ay kapag magtatanim ka ng kasaba, lagi mo tatandaan na pag may tiyaga, ay may nilaga. Yeah. Literal po at figuratively yun. Dahil napakarami po nating proseso na kailangan na pagdaanan para syempre masigurado na kikita tayo at aani tayo ng maganda dito sa ating inasagawang pagtatanim. At syempre, isa rin yung patience is a virtue. Ayan, kailangan maging pasensyoso tayo dahil syempre hindi naman natin controlled yung ibang factors. Marami tayong mga external factors tulad ng panahon, yung mga peste. Syempre hindi naman natin masasabi na kung kailan dalaan yung mga peste, at yung mga sakit. So kailangan lang talaga natin pong maging masigasig, maging matyaga, maging mapagpasensya. Para tayo ay maging successful at umasenso sa pagtatanim ng kasaba. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, syempre atin muna ding batiin yung mga kasama natin sa Facebook Live. So good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kasama natin mula sa Bungabong, sa Pinamalayan, sa Gloria. So napaka-supportive po talaga nila at talagang nakatutok po sila simula nung first airing natin hanggang ngayon. So good morning po kay Ma'am Filipina Flores, Ma'am Myra Villamor, Ma'am Sally Caringal, Ma'am Mina de los Reyes, Ma'am Jean Kisoy Belarmino at sa iba pa po nating mga kasama. So dyan lamang po kayo dahil malay po ninyo, isa sa inyo ang manalo mamaya sa ating SOA Text promo. Okay po? So sa pagpapatuloy po ng ating discussion, so nabanggit po kanina yung mga purpose, yung yield potential, maturity period, yung resistance to pests and diseases, at yung environmental adaptability. So sir, ano pa po yung iba nating criteria na dapat isaalang-alang sa pagpili maliban po dun sa mga nabanggit? Yan. So, salamat Ma'am Alex. Isa pa po sa dapat nating ikonsidera sa pagpili ng ating kasaba, yung roots niya, yung laman na mismo ng ating kasaba and yung plant characteristic. So ano po ba itong kailangan nating tandaan dito? Kailangan po dun sa kanyang ugat, alam natin yung kanyang root shape. So ano po ba yun? Pahaba po ba siya? Long ba siya? Uniform roots are easier to harvest. Yung magkakaparehong laki ng roots ay madaling i-harvest. Siyempre, kung may mahabang isa, mahirap mong bunutin yun, Ma'am Alex, Ma'am Yvette, Okay? So, dapat yung root shape niya, i-consider natin doon sa variety, Pangalawa po, na characteristic doon sa ating kasaba,
Feel color and thickness. Gano ba kakapal yung balat ng ating kasaba? So ano naman po yung kanyang epekto? Yung atin pong feeling efficiency. So for example, gamitin natin sa processing. Babalatan natin or tatalupan natin yung ating kasaba. So kung siya ay masyadong thick or dikit na dikit doon sa ating laman, so nagkukos po siya ng matagal na pagpoproseso. Yan. At ang isa pa po ay plant height and branches. Ano naman pong epekto ng taas or yung branch ng halaman? Affect the ease of weeding and intercropping. Kung ang kasaba mo ay tataniman mo sa pagitan ng ibang crops, yung ating mga cash crop, siya po ay nakakaapekto doon sa ating pagdadamo or paglilinis ng ating kasaba or doon sa yung branch na, kung masyadong mahaba, maapektuhan naman yung ating in-intercrop doon sa ating halamanan. Yan po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Okay? So, mayroon pa pong isa, consumer and market preference. Nagtanim na po tayo, napili na natin based on the purpose. So, saan naman natin ibebenta? Ito po yung argument or maraming reklamo or sabihin na nating problema ng mga farmers. Nagtanim ako pero wala namang mapagbebentahan. So sa tagal na rin po na tayo ay nag-speak sa mga farmer, so ito na po yung magandang timing, para din paalalahanan ang ating mga farmers. Once po na nagtanim tayo, dapat magsisik na tayo ng market. Bakit? Kasi ang commodity natin, pag siya ay dumating or na-reach out na niya yung full maturity, deterioration ang sunod. So dapat pag nagtanim ka, magsik ka na ng market. Market may demand. Okay. So ano ba yung demand dun sa market sa ating kasaba? White plus variety for starts. So nabanggit natin kanina, 'di ba, yung late maturity niya or late maturing yung starch production. So dapat ay white plus varieties po ang ating itatanim doon or napili. So yellow plus one for food. Yung may yellow color, so siya ay high in vitamins A. So, di ba may food tayo nakasama? So, pag ilalaga natin, parang mas masarap. Kahit tingnan nga yung yellow, di po ba? Parang yummy. Okay? So, smooth skin, uniform roots for processing. So, sabi natin kanina, yung thick skin can affect dun sa peeling. Hindi po pakiramdam, ha? Pagbabalat. Okay, smooth skin, uniform roots for processing. Madali siyang balatan or talupan yung ating balinghoy o yung ating kamuting kahoy. Okay? So, yan po yung consumer and market preference. So, ayan po. Sir Ramil, thank you po dun sa pagpapaliwanag ng tungkol po sa root and plant characteristics and consumer and market preference. Meron po tayo ditong katanungan, sir. Paano malaman namin ang iba't ibang variety? Dapat po may makita kaming actual na variety sample kung anong itsura at kulay nila. So, ayan sir, ano po ba yung technique? Since, ma'am, wala po kaming dala ngayong iba't ibang varieties ng kamoteng kahoy, mag-a-ask po tayo kay Sir Ramil ng mga techniques o kung madedescribe niya ang iba't ibang variety na ito. Though, sa mga nakaraan po nating pagsasahimpapawid, nabigyan po natin ito ng mga features, characteristics. Baka po yung siguro minimension ni ma'am is yung physical appearance ng variety. Ayan. So, mahirap po mag-describe kasi wala nga tayong hawak na kasaba. Po? So, alam naman po natin at malimit naman po traditional way natin, nagtatanim naman po talaga tayo ng kasaba. So, may kinalaman din po kasi diyan sa activity ng ating kasaba, yung kanyang laman, or yung kapal or dipis ng balat niya. So, nasa variety po yan. Doon natin makikita. Kaya sa ngayon po, siguro kasama sa activity natin na gagawin, dapat magkaroon po tayo ng field trial. So, pipili po tayo ng varieties within the locality at itatanim po natin. So, mahirap pong sagutin, ma'am, ang iyong tanong kasi sabi nga po, to see is to believe. So, kung ang management po natin na ginawa doon sa ating kasaba ay tama,
yun pong mga karakteristik na nabanggit, potential ng bawat kasaba, sila po yung magre-reflect or magre-react, magre-response doon sa ating management. So, yun po, nakabase po yan sa variety, yung ating kapal or nipis ng kasaba. Sa ngayon po, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng sabihin kung ito yung manipis or makapal. Ano? Kasi nga po, nagbe-base rin po yan sa reaction ng plant natin doon sa ating environment. Okay po, sir. So, thank you po sa inyong paglilinaw at sa pagsagot sa ating mga katanungan. So, para po sa ating mga tagapakinig, siguro po, maaari rin po tayo makipag-ugnayan sa ating mga Municipal Agriculture Office at nabanggit po natin nung last airing na ang Philroot Crops, yung agency po na under yung itong mga varieties ng cassava. Siguro po pwede rin po tayo makipag-coordinate po sa kanila para mas makita po natin or ma-identify natin yung pinagkaiba-iba po ng mga varieties. Yes. At huwag po nating kalimutan din yung iba pa nating mga napag-usapan na criteria para for sure ay magiging successful nga itong ating gagawing pagtatanim ng cassava. So, meron po tayong isang tanong dito, sir. So, ano daw po yung variety ng yellow na cassava? Okay, yung yellow natin, intended for food. Okay, so makikita po natin doon sa mga pictures na nakalagay dyan sa ating slide. Doon sa ating mga varieties. So, sa ngayon po, hindi ko pa po ma-identify yung yellow variety. Basta nakalagay po sa kanya is yellow, pero hindi ko pa rin po physical na nakikita yung actual na varieties. Dahil dito sa atin, napaka-limited pa rin po ng planting materials. Mas more on white varieties pa rin po. So, tulad na nabanggit ni Ma'am Alex, pwede po tayo mag-rely muna doon sa Philroots. Na kung saan sila yung may mga handle ng mga varieties na yan or characteristic ng bawat varieties. Pero sa ngayon po, honestly sa ating mga tagapakinig, hindi pa po natin nakakasalubong yung yellow varieties. So, in the next episode po, pwede ko po kayong sagutin. Titingnan po natin, pag-aaralan po muna natin. Ayan po, nabanggit nga po ni Sir Ramil. So, I think ang ina-expect din po ng ating mga estudyante yung gusto po nila, halimbawa, ipapakita natin yung sample na picture ng isang cassava at ilalagay po natin kung anong variety yon at ano po yung mga characteristics nun. So, sisikapin po namin na maibigay po sa inyo yon base po sa research natin sa mga susunod po na ating pagsasahim papawid. So, iti-take note po namin iyon. Thank you din po Sir Ramil sa paglilinaw and hopefully po yung pong ating mga questions na ganito ay mag-continue po para po maibigay din po namin at malaman din po namin ano po yung mga paglilinaw ninyo at mga impormasyon na mas makakatulong pa rin po sa inyo para sa pagpili, hindi lang po sa kung anong variety ang itatanim, but dun pa po sa mga susunod pa po natin na pagsasaere. So, maraming salamat po Sir Ramil sa mga impormasyon at pagbabahagi po ng mga dapat nating tandaan sa iba't ibang criteria sa pagpili ng variety na ating itatanim na cassava. In summary, maaari po ba ninyong ipaliwanag ang kahalagahan ng 7 criteria na ating napag-usapan? Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Yvette. Ito pong ating pagsasaere ay pag-aaral upang maging guide ng ating mga farmers o ng ating mga estudyante dito sa kasabay sa pag-asenso. So, as a summary ng topic natin for this morning, okay, so yung criteria natin, intended use ng ating cassava. Saan ba po natin siya gagamitin? Dapat po tayo ay may tanong na why it's matter. Bukod dun sa criteria, bakit nga ba kailangan? Ano po yung determinant natin doon sa intended natin? So, determine the variety type, kung siya po ay food, kung siya po ay feeds, kung siya po ay starch or industry purposes. So, doon sa ating yield potential naman, dapat alam natin, alin ba yung higher return per hectare? Aling varieties sa ating napili?
yung may kakayanan or may potential na mag-yield ng 25 to 35 per hectare, tons per hectare. And then yung maturity period niya, ano ba yung purpose natin kanina? It is early maturing para doon sa season ng rainy or yung rainy season or dry season. Okay? Fits the planting schedule and market timing. Okay? So disease resistance naman po, ano ba yon? Reduce the chemical cost and crop loss. Dahil nga inatake siya, possible or ang laki ng tendency na magkaroon tayo ng decrease doon sa yield ng ating crops. Okay? So environmental adaptability naman, ensure the good growth under local condition. Ano yung akma doon sa environment or sa lokalidad mo na itatanim na varieties? And root and plant traits, it can affect is harvest. Alin ba? Yung uniform, yung kanyang size ng roots, so madaling harvestin kasi pare-pareho. And the marketability of your produce. And another one, yung market preference ng ating produce? It will increase the chances of selling the harvest. Siyempre, kung prepared ng market mo, yung tinatanong na yellow variety for food, sabi ko kanina, yummy. Ang sarap niyang tingnan, pag niluto mo, masarap siyang kainin. The market preference increase the chances para mabenta natin siya ng madali. Ayan po. Ni-research ko rin po kasi na-curious din po ako. So, sabi po dito, in the Philippines, Lacan 1 is a popular yellow cassava variety. Okay, Kaya so may pala sagot na. siya pala yung kinakain natin na yellow. Intended for food. So, it's known for its yellow flesh and cream cortex and is suitable for food, okay din sa starch and feed production. Pero usually yun nga yung kinakain natin. Another commonly grown variety is golden yellow. So, meron pala talagang variety na golden yellow na tinatawag, which is particularly favored for human food consumption. So, ayun po. So, meron na po tayong, siguro marami pa rin pong other varieties na yellow din, no? Malalaman pa po natin yan sa mga susunod na pagsasaere. Pero ang isa po sa ating variety na yellow variety ay Lacan 1. Ayan. So, ma'am, yan din po yung dahil nabanggit mo na marami pang variety, kaya po na didetermine natin yung yield at saka yung pest and disease resistant. Yan po ay dahil nga sa ating mga crop breeder. Nagpo-produce sila, ang ating mga scientists or ang ating mga crop breeder, nagpo-produce sila ng mga varieties na which is intentionally mayroong resistensya sa panlaban sa mga peste at mataas ang pag-ani. Yan po yung purpose natin. Okay po, sir. So, may nagtanong po dito kung ano daw pong variety ang pwedeng pangluwas at yung matagal masira. Ayan, pangluwas at matagal masira. Ang gaganda ng mga tanong nila, okay, no? So yan, very, okay, sa atin po, yung ating variety, depende nga po sa purpose, unang-una. So, doon po sa sabihin natin, pwedeng pangluwas, under the management po yan ng post-harvest handling natin. Kasi kung hindi tama ang pag-aani natin at may mga damage yung ating mga roots, yan po ay isang dahilan para pasukin sila ng diseases. Doon sa ating palang na halaman na inani. Dahil tandaan po natin, ang ating halaman, kahit po ikinat na natin yan or inani, buhay pa rin po siya. Nagre-response pa rin po siya. So yung pong sinasabi nila ay nakadepende po sa post-harvest handling or pamamaraan ng ating pag-ani. Tandaan po natin, huwag po nating lagyan ng entry point yung mga diseases para makapasok. Masisira po yung ating ani. Okay po. So, thank you po, Sir Ramil, sa pagsagot sa ating katanungan. At para po sa ating mga listeners, ay magkakaroon pa po tayo ng mga airings about pest and disease management. So,
I think doon po mas mabibigyan natin ng pansin kung paano ba talaga natin maiiwasan yung mga peste, yung mga sakit. At syempre, about sa post-harvest, nandyan din po siya nakalinya sa ating mga magiging discussion. Gayon din po yung sa marketing ng ating mga produkto. Ayan. So, huwag po nating kalimutan yung mga criteria na atin pong napag-usapan, yung mga purpose, yung yield potential, maturity period, yung disease resistance, environmental adaptability, root and plant traits, and yung market preference. So, yun po, I think nasagot naman natin yung mga questions ng ating mga listeners, and natutuwa po kami na nagiging interactive po yung ating airing dahil active po kayo nga nagtatanong and talagang willing po kayo na matuto dito sa ating programa. Ayan po, so bukod po sa ating mga pagsusulit, naalala niyo po ba na 5th airing na natin ngayon? Yes. So, nais din po nating bigyan ng actual na pagsasanay ang ating mga estudyante para mas makilala nga natin yung mga varieties ng cassava at upang mas maunawaan at maalala ang ating mga napag-aralan sa araw na ito. So, Sir Ramil, maaari niyo po bang ipaliwanag ano itong ating pagsasanay? Ayan. So, dahil nga po pumipili tayo ng varieties na ating itatanim. At sabi natin, most of the farmer, or sabihin na natin, may kasabihan tayong to see is to believe. Ano? Okay, dahil hindi natin susubaybayan ang aktibidades ng pagtatanim. Ano po? Pero itong mga farmers, araw-araw nila itong kasama. Ano? Itong mga magtatanim natin ng kamoting kahoy. So, may practical tips po tayo sa ating mga estudyante. Ano? Dahil pumili tayo ng varieties, humana po tayo ng mga cuttings. Ano? Or pananim ng ating kasaba doon sa trusted na source ng ating pananim. Ano po? So, ang trusted natin na source, syempre yung ating field roots crop. Pero hindi naman po tayo makakapunta roon. Ano? So, dahil magte-testing tayo, yung ating locality, yung nire-raise natin or itinatanim sa ating locality, humana po tayo ng cutting at magkaroon po tayo ng trials. Ano? Trials, planting, magtanim po tayo ng variety doon sa ating farm. Ano? At yan po ang ating oobserbahan. So, the activity po na isasuggest natin para sa ating mga estudyante at tagapakinig, ano po? So, know your variety activity. Bring po, kuna natin ng photos, yung pananim na ating kinuha doon sa locality. So, sample po niyan yung ating cassava variety. Kung mayroon 2 hanggang 3 variety na itinatanim dito sa atin, specifically dito sa 2nd district. Ano po? Okay, so, yan po yung ating gagawin at alamin natin, ito bang variety na ito ay saan ginagamit? Nabanggit natin yung purpose. Yung reason. Yung reason kung bakit natin siya itatanim. For example, nakita po natin dito yung mga early maturing na varieties. Ano po yung kanyang ating reason? Bakit ba natin ito itatanim? Para ba natin obserbahan yung tinatanong natin kanina na alin ba yung makapal ang balat? Alin ba yung varieties na intended for food or alin yung yellow? So, dito po sa atin marami ng varieties na kumakalat or sabihin natin itinatanim ng mga farmers. Tayo po bilang mga farmer ay mag-research. Ano? And then, doon sa atin pong itatanim, magkaroon po tayo ng record keeping. So, ilan po ang inani doon sa ating bawat tinanim. So, tandaan po ang activity na nais nating ipagawa sa ating mga mag-aaral, pumili ng 2 hanggang 3 variety at itanim natin po sa ating backyard or doon sa ating taniman. At atin pong obserbahan. Ngayon po, doon natin makikita yung yield potential ng ating itinanim, yung pest and disease resistant, kung inaatake ba siya ng peste doon sa ating sakahan. So, yun pong 2 bagay na yon. At ang pangatlo po, syempre, yung ating market. Yan pong 3 bagay na yan ang ating maobserbahan. Yun bang ating itinanim ay binibili dito sa ating market. So yan po, yung pwede nating gawin or ating kailangan gawin muna bilang mga mag-aaral.
Ayan, maraming salamat po Sir Ramil sa inyong inilaan na oras at sa mga karagdagang tips na inyo pong ibinigay sa ating mga estudyante at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman dito sa ating programa. At dahil nasa ikalimang pagsasaera na po tayo nitong ating programa, magkakaroon na po tayo ng short quiz. So, paalala lamang po sa ating mga estudyante na sagutan na ang ating short quiz at ipasa po ninyo ito sa ating mga SOA coordinators para po sa pag-check at pagre-record ng inyong quiz scores. And keep tuning in dahil sa aming pagbabalik ay ibibigay na po namin ang tanong para sa ating SOA Text promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Sa ating programa, kasabay sa Pag-asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang kaalaman ang ibibigay namin sa inyo, mamimigay rin kami ng 60 pesos na load. Ang unang makapag-text ng tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng programa ay mananalo ng 60 pesos na load. Paalala lamang po dahil tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOA Text promo. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, mag-text kayo gamit ang format na pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot sa inyong ang sagot ninyo sa tanong. Ulitin ko po, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot ninyo sa tanong. At ito na po ang tanong para sa araw na ito. Ang tanong! Ano ang criteria kung saan tinitingnan natin kung ang variety ng cassava ay para sa ating pagkain, paggawa ng starch o industrial use, o kaya naman ay pakain sa mga alagang hayop? Uulitin ko po, ano ang criteria kung saan tinitingnan natin kung ang variety ng cassava ay para sa ating pagkain, paggawa ng starch o industrial use, o kaya naman ay pakain sa mga alagang hayop? Kung alam ninyo ang sagot sa ating tanong, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. 0949-889-5478. Para sa mga nakikinig sa araw na ito, maiiwan din kaming trivia o kaalaman para sa inyo. Kasabay sa kaalaman! Alam nyo ba na ayon sa Cassava Production Guidelines for Food Security and Adaptation to Climate Change in Asia and Africa, ang cassava ay pangatlo sa palay at mais bilang pinagkukunan ng carbohydrates sa pagkain, dahilan kung bakit isa ito sa maituturing na staple food ng higit sa 500 milyong katao sa buong mundo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasali at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ATI-Mimaropa, ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ATI-4B. Kami po ay magpapaalam na. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasahimpapawid para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong.
tuwing araw ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, Sa pagtatanim ng cassava, kikita ka! O ayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng cassava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng cassava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Serving the Philippines. This is